Mabilis ang update mga tol, pambansang kamao may reaksyon sa panalo ng bata niya na isang Meksikano. Ayan mga tol, natuwa si Pacman at President na si Sean Gibbons dahil nagwagi ang bata nila na si Francisco Rodriguez. Nakuha ni Rodriguez ang interim flyweight belt kontra Galalafay. Pumirma din agad si Pacman ng isang Cleto Reyes gloves upang iregalo kay Francisco Rodriguez. May kartada ngayon na 40 wins, 27 KOs, may 6 na talo. Samantala si Eddie Hearn masama naman ang loob dahil natalo ang alaga niya na si Galalafay. Sinabi ni Eddie Hearn na hindi daw elite fighter si Francisco Rodriguez. Isang world class fighter pero hindi daw siya kabilang sa mga elite. Marami siguro ang napapaisip mga tol kung ano ang mas mataas, world class fighter ba o elite fighter sa mundo ng boxing. Kaya bibigyan natin yan ng malinaw na paliwanag. Kapag sinabi nating world class fighter, ito yung mga boksingerong kilala sa buong mundo. Karaniwan nasa top 10 ng kanilang weight division. Malalakas at mahusay sila. Nakalaban na sa mga champion na matataas ang kalibre. Pero kapag sinabing elite fighter, ibang usapan na. Sila yung matataas na kalibre ng boksingero. Tulad ni Naoya Inoue, Canelo Alvarez, Terence Crawford. Ito ang mga boksingerong hindi lang world champion. Sila yung namamayagpag at halos walang talo. At madalas kinikilala sila bilang best pound per pound. Sila yung mga nakakatalo o kayang ilampaso ang isang world class fighter. At hindi lang basta panalo lang kundi dominante pa. So ang tanong mga tol, si Jandrel Casimero ba ay isang elite o isang world class fighter? Kayo na ang sumagot sa tanong mga tol kung saan nababagay si Casimero. Si Manny Pacquiao at si Mayweather ay hindi na sila kabilang sa elite dahil sila ay legend na sa boxing. Pinakamataas na antas sa boxing ang tawaging legend. Kaya mataas ang respeto ng mga batang boksingero sa mga legendary champion dahil hindi lahat ng champion ay mapabilang sa legend. Bigyan ko kayo ng palatandaan mga tol kung saan nyo pwedeng i-rate ang kakayahan ng isang boksingero para alam nyo kung anong klaseng boksingero ito. Ang mga boksingero ay nagsisimula lahat sa pagiging beginner. Nagsisimula yan sa amateur. Pangalawa, magiging prospects. Kapag nasabing prospects, ito na yung mga professional na napalaban na sa mga contender. Kaya tinatawag na sila ngayon na, uy, prospects ito. Pangatlo, tatawagin ka ng contender. Kung ikaw ay napabilang na sa mga top 10 rankings, congrats dahil ikaw ay contender na. Katulad ni Wonderboy Martin, nasa contender na siya ni Naoya Inoue. Pang-apat mga tol, ito na yung world class fighter at pang-5 elite fighter. Pang-6 yung legend. Ano naman yung tinatawag na gatekeeper sa boxing? Ang gatekeeper mga tol ay ito yung mga veteranong boksingero na hindi na itunuturing na contender o elite pero nanatili silang mahirap na balakid para sa mga bagong umaakyat sa ranking. Sa madaling salita, sila ang humahawak sa pintuan at kung gusto mong makapasok sa world level, kailangan mo munang lampasan ng isang gatekeeper. Hindi biro ang gatekeeper mga tol at hindi sila mahina. Dahil ito ay may karanasan, marunong sa loob ng ring at minsan kaya nilang magbigay ng upset sa mga batang undefeated. Siguro ang tanong nyo mga tol, si Wonderboy Martin, napalaban na ba ito sa gatekeeper? Sino ba ang pwede niyang kalabanin na gatekeeper sa bantamweight division? Pwede si Guillermo Rigondo mga tol. Pwede rin si Jason Moloney, ni Timboa Pilipos o kaya si Raymart Gaballo. Kung yan ay matalo ni Wonderboy Martin, siguradong mabubuksan na niya ang pintuan patungo sa isang tagumpay. Baka sabihin si Casimero pwedeng gatekeeper. Sa ngayon mga tol, masasabi ko hindi pa pwede na gatekeeper si Cuadro Alas. Kasi matigas pa siya eh. Baka hindi mabuksan ang gate. Dahil si Casimero mga tol ay itinuturing ko na isang world class fighter patungo sa elite. Pero hindi lang natuloy yung pag-akyat niya sa elite level. Dahil hindi na nagtuloy-tuloy ang laban niya sa mga matitinik na boxer.